Yung bata, mayroon pang babae. Mag-ina kasi sila na gumagala eh. Una siya nakilala bilang paranormal investigator sa top-rating Sunday Magazine program na Kapuso Mo, Jessica Soho. Pero sa kabila ng walang takot na pagtuklas niya sa mundo ng mga hiwaga at kababalaghan, sino nga ba talaga siya? Ngayong gabi, mas kilalanin natin dito sa Tunay na Buhay ang always trending na paranormal investigator na si Ed Caluwag. Ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Matapang at wala raw kababalaghang aatrasan. Ganito natin siya unang nakilala sa madalas niyang paglutas di umano sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Pero sino nga ba si Ed Caluwag sa likod ng kanyang mga psychic abilities? Ang bahay na ito sa Malolos, Bulacan. Saksi raw sa pagtuklas ni Ed sa kanyang kakayahan. Hi! Ed, nako, good afternoon. Hello Ako po, po si ma'am. Pia. Welcome po. Ano po itong lugar na ito? Ito po yung lugar kung saan ako nagsimulang mag-meditate, mag-training. Marami pong hinahawakang memories ito, good for psychic training. Pagpasok pa lang namin sa loob, nababasa na raw ni Ed ang aking aura. Sa case po ninyo, since medyo obvious na natatakot kayo, parang sabihin natin ma'am na ano, kumbaga sa kandila paliit po yung sinan. Kasi nga, So may ibig fear. sabihin kasi natatakot ako. Meron pong nararamdaman kayong fear. Matatakotin kasi talaga ako eh. Ang bahay na ito, pagmamayari pa raw ng isa sa 20 Women of Malolos noong pang panahon ni Dr. Jose Rizal. Kung nga rin yung mga nandito sa mga larawan na ito, sila yung mga... Yes po, sila dito po yung present nung time na yon. So ang naging papel po sa akin itong bahay is dahil dito po ako unang nag-train. Dito po ako nagme-meditate kasi bawat gamit nga po dito ay merong memories. Tapos humahanap po ako ng taong magpapatunay para malaman ko kung tama yung mga nakita ko. Isang kondisyon daw ang kinaharap ni Ed noong bata pa siya, dahilan kung bakit madalas siyang mag-isa. Kasi I was a sick boy, sakitin ako. Pero nag-start naman ako magkasakit mga 7 years old. Parang nagkaroon ako ng mataas na lagnat, tawag pa nila nun, typhus or H fever. Tapos nagtuloy-tuloy siya hanggang sa nagkaroon ng symptoms ng polio. So that's why may mga defect sa bones. So, hindi ako nakalakad for almost 2 years. So, naiiwan lang ako dun sa isang lugar. Meron akong rocking chair. Nandun na yung pagkain ko, nandun na yung inumin ko, hanggang sa dumating sila. Dahil sa kagustuhan makapag-aral, pinilit daw ni Ed na labanan ang kanyang kondisyon. Gumawa ako ng way, paano ako tatayo, paano ako lalakad. Kumakapit ako sa mga gilid ng bintana. Hanggang sa naitapa ko yung paa ko, nakaya kong lumakad. Nagulat na lang yung nanay ko, iniwanan niya ako sa taas. Dumating siya, nasa baba na ako. Mula noon, nagsisimula na rin daw siyang makakita ng mga espiritu. Ano yung mga nakikita mo na iba? May bata akong laging kalaro nung time na nakakababa na ako. Pag-aalis yung nanay ko, nandun siya, paglaro sa akin. Tapos sabi ng nanay ko, huli ka na, kumain na tayo. Niyayaya ako ngayon yung bata. Sabi ko, bakit ayaw mong yayain yung kalaro ko? Sino ba yun? Sabi ko, may bata dito eh. Tapos pag tinuro ko sa kanya, wala na, nawawala naman. So sabi niya, wala ka naman kalaro, nag-iisa ka lang. Natanggap mo ba agad na meron kang ganitong klaseng abilidad o nahirapan ka? Nahirapan po. Kasi hindi ko masabi kahit sa iba eh. Pag sinabi mo naman, sasabihin, gumagawa ka lang ng kwento, iniimbento mo lang, mga ganon.
Maging noong mag-college si Ed, may mga pagkakataon daw na may nakikita pa rin siyang hindi nakikita ng iba. Sabi ng driver, umusad pa po kayo, dalawa pa. Sabi, paano naging dalawa pa? May kumpleto na. May katabi ako. Pero may mga pagkakataong ang kanyang gift, hindi raw niya basta-bastang natanggap. Yun ma'am, yun nga po yung experience ko na yung series ng dreams ko na para siyang teleserye. Paulit-ulit kong nakikita. Yun yung death ng father ko po. Kung paano mamamatay yung tatay ko, nakita ko. Na machochoke siya, masasamid siya. Nakita ko po yung lahat eh. Namatay po yung father ko ng 1996. Pero napapanaginipan ko na siya from 1994. So parang nakita ko po yung future event na mangyayari. So ang naging fear ko, bakit hindi ko napigilan? So mula nung insidenteng yon, nagdesisyon ka na ituloy-tuloy na yung pagpupursige at Yes, paghahasa. ma'am. Doon na ako nag-start magbasa, bumili ng mga books, tapos alamin ano ba yung experience na nararanasan ko. Bigla mong naramdaman yung ganitong presence, parang nakakapanghina. Mula nang mapadalas ang paglabas niya sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, marami-rami na rin ang nakakakilala sa kanya. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Yun nga lang, ang naging problema ko po ngayon, yung lakad ko na dapat 1 hour lang aabutin, kunyari pupunta akong bayan, bibili na ko, yung 1 hour umaabot ng mga 2 hours, 3 hours. Bakit? Eh, lagi pong mahihinto ako, sir, pa-picture niyo naman, sir. Okay. So, na-enjoy mo bang kasikatan mo? Kung ano ako before, ganun pa rin naman ako ngayon eh. Naiba lang yung may mga nakakakilala na sa akin. Pero kasabay ng kanyang pagsikat, ang pambabash sa kanya ng netizens. Duda kasi ang ilan sa kanyang kakayahan. Ang lagi kong sinasabi, opinion po nila yun eh. So kung ano yung opinion nila, gagalangin ko na lang. Hindi po ba kayo napanghihinaan ng loob kapag nakakabasa kayo ng mga negative? Hindi naman natin sila kilala. Ready naman ako na i-prove kung ano yung kaya ko. Ang mga nakakatakot na tanong, aatrasan kaya ni Ed Caluwag? Kung ikaw ay hindi isang paranormal investigator, ano kaya ang trabaho ni Ed kayo? Teacher po. Pinakatakot si Ed sa ano? Takot ako sa heights. Yung heights na pag tinignan ko yung tumingin ako sa baba, sobrang liit na ng mga tao. Yun. Tatakbo si Ed kapag Tatakbo lang siguro ako kapag hinabol ng aso. Kasi may alaga akong aso pero takot ako sa kagat ng aso. anong superpower ang gusto mo sanang magkaroon? I'd like to become Superman. Sa aming pagbabalik, anong kababalaghan nga kaya ang bumabalot sa lugar na ito? Sa mga ordinaryong araw, si Ed Caluwag abala raw sa panggagamot. Gagawin natin ngayon. Bali po lang magbibintosa tayo kasi ang gagamitin po natin ng klase ng pagbibintosa yung may apoy. Para Kasi- saan ba yung bentosa? Para po matanggal yung mga lamig sa katawan. Okay. Kaya gagamitan natin siya ng may apoy dahil yung sa work na kasi lagi siyang pawis. So yung mga natutuyo na pawis sa loob, yun yung higutin natin. Okay. Bakit yung naisipan na pasukin itong natural healing? Kasi nga ma'am, nagsimula po kasi ako, naggagamot ako ng mga may sanib, itong mga spiritual. So, nakita ko po yung system na minsan yung pupunta sa akin, alam ko naman na ang sakit, hindi naman spiritual. Nag-aral ako ng natural healing para at least, hindi man spiritual yung sakit nila, meron pa rin akong treatment na bagay. Ang psychic ability ni Ed, sinubukan ko rin. Ito, bibigay ko sa iyo yung ballpen ko. Ayan, pwede mo hawakan tapos makikita mo kung sino nagbigay, ganyan. Ang nangyayari po kasi pag psychometrist, ma'am, yung bagay na yan ay meron siyang memories. Try ko po, ma'am. Sige. Makikita niyo po sino nagbigay. Babae po yung nagre-registered sa mind ko.
Malayo. Merong, may nakikita ako ma'am na malayong area. Parang out of town. May nararamdaman kasi ako na may emotions. Actually, very special po kasi sa akin. May emotions po yung it's a token. Parang something like always na magre-remind sa inyo sa tao na yon. Alam mo, ang galing kasi ito, regalo nga sa akin to. Regalo po sa akin to ng isang babae. Si Rhea. Si Rhea ang nagbigay sa akin nito. Kaya pala, malayo yung nakikita ko, ma'am. Oo. So siya nagbigay sa akin ng ballpen na ito. Parang gift niya sa akin noon. Ang galing. Thank you, ha? Bahagi na ng buhay ni Ed ang paranormal investigation. Kaya naman ngayong gabi, sasamahan siya ng aming team sa isang sinasabing haunted park. So, nandito po tayo ngayon sa Real Kakarong at susubukan po nating alamin kung ano talaga yung misteryong bumabalot dito. At dito pa lang po sa labas, ramdam ko na po yung may kakaiba talaga dito. Bago po tayo tuloy ng pumasok sa loob, so magsasagawa lang po tayo ng maigsing ritual para maging safe yung lahat ng kasama natin at para hindi tayo makagambala. Ito po yung gagawin natin. So magpe-perform muna tayo ng Tower of Light for protection para sa lahat po ng kasama natin. So mag-invoke din tayo ng protection spirits na pwedeng sumama sa atin at protektahan tayo. Doon sa part na yon, sa may nakita akong silhouette o anino ng isang babae. Pero so far hindi naman siya harmful kasi hindi siya nagbibigay ng ng manifestation na nagagalit siya o mabigat po yung pakaramdam dito sa lugar kasi parang ang daming agony, parang ang daming dumadaing. Yung mga narito matagal na mga sila. Parang mga kaluluwa pa sila nung nakalipas na panahon. Medyo marami pang disturb, marami pang paulit-ulit pa na magpapakita hanggang sa mga susunod pang panahon. Susunod sa tunay na buhay. Bata dito. Ito nagbubukas ng kusa ng tubig dito sa banyo. Tapos parang dumadaing. Ang public park na ito sa Pandi, Bulacan, mayaman daw ang kasaysayan. Sa katunayan, may mahalaga raw na nangyari dito noong unang Republika ng Pilipinas. Sabi po nung aming mga lolo noon, may mga lolo rin sila na naging katipunero o nakipaglaban po dito, ma'am. Sa dami ng patay, nagtabon daw sa ilalim ng nagtabon ng patay. Nung bago umalis daw yung mga Kastila nga, binuhusan ng taas ng mga Kastila yung mga patay para sinunog. Nung time daw na natutunaw na yung mga taba noong mga patay na nakatabon sa kanya, nung pa lang siya umalis, bumangon doon dahil napapatakan na raw para magtakbo. Pero nabuhay yun. Nasaksihan ko rito nga nakita ko noon nung gabi na sinasabi nila mga white lady. Ako isang bisis na mahinga riyan, napansin ko sila nga naglalakad din sa likuran. Hindi naman nagtuloy ng lakad sila, tiningnan ko na bumalik patungo doon sa CR na luma. Mga elementals po, may mga maligno. Meron akong shadow na itim na nakita doon. Malaki. Nagbabago yung temperature. Biglang lumamig. So yan. May
presence tayo ng elementals dito ngayon. Basta every time na lalapit ako dito sa area na to, may mabigat na pakiramdam. Parang masyadong malungkot, masyadong basta parang ang bigat, parang yung pakiramdam na hindi ka hindi makahinga, na mabigat sa damdamin mo. Parang merong hindi matanggap na pangyayari. Ayon kay Ed, maraming kaluluwa ang gumagala sa paligid. Itong spot na to, may nakatayo dati dito na parang pahingahan ng mga katipunero pa. Sa mismong spot na to, at dito rin sa spot na to maraming namatay. Kaya masyadong particular tong area na mabigat. Gusto kong mapatunayan ko kung meron kasi akong na-receive na pangalan kanina, parang Kintin na pangalan, sa pangalan na salitang Kintin. Sa CR na ito, may photo bomber daw na nakuhanan. Yung bata, nakita ko kanina yung ikot-ikot eh. Ito po yung bata, ito nasa picture na to. May bata. Tapos mayroon pang babae. May isa pa na babae. So, may presyong parang mag-ina kasi sila na gumagala eh. Mayroong bata dito. Ito nagbubukas ng kusa ng tubig dito sa banyo. Tapos parang dumadaing. So itong lugar kasi hindi natin may iwasan na mayroong mga ganong memories kasi unang-una naganap kung ano man yung mga nakita ko, mga naramdaman ko, naganap naman talaga dito. Pero hindi naman sila capable manakit. So walang dapat katakutan. Sa mundo kung saan tila normal ang mga kapapalaghan, hindi nagpatakot o nagpasindak si Ed Caluwag. Sa halip, niyakap niya ang kanyang natatanging abilidad at ginamit ito para mapagbuti ang sarili at makatulong sa kapwa. Anong masasabi niyong aral ng tunay na buhay ni Ed Caluwag? Giving up is not an option. Dito sa giyera na kung tawagin natin ay buhay. Yung pagsuko hindi kasama sa pagpipilian. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si PR Kanghel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.